Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, maaari bang pakipulot muna ang mga piraso ng papel o plastic na inyong makikita sa ilalim ng inyong upuan at pakiayos ang linya ng inyong mga upuan. Maaari bang magsitayo muna ang lahat para sa ating panimulang panalangin. Sabay-sabay tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa mga. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo kami ipagtuso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari bang malaman kung meron bang lumiban sa ating klase ngayon? Magaling at walang lumiban sa ating klase ngayon. Mahusay ang inyong pinapakita na masipag kayo pumasok at handa kayong matuto sa ating aralin ngayon. At dahil dyan, tapikin mo ang iyong katabi at sabihin, masaya akong narito ka. So ngayon, meron akong ipapakita mga larawan sa inyo. Ang kailangan niyo gawin ay sabihin sa akin kung ano ang gustong itinuturo dito. Ito ba ay tungkol sa bumoto, mag-aral, malaya, o mabuhay? Ngayon, unang litrato. Ano ang gustong ipaulat nito? Ana? Okay, magaling. Ito ay karapatang mag-aral. Ikalawa. Ano naman ang gustong sabihin ng larawan? Marvin? Magaling. Ito ay karapatang malaya. Pangatlo, ano naman ang gusto ipaliwanag ng larawan ito? An? Mahusay. Ito ay karapatang bumoto. Base sa inyong nakita mga larawan, ano kaya ang ating tatalakayin ngayon? Giselle? Magaling! Ang ating tatalakayin ngayon ay mga karapatan at tungkulin ng mamayang Pilipino. Alam niyo ba, mga bata, na tayo ay may tungkulin at karapatan? Alam niyo ba, mga bata, na may ilang tungkulin sa karapatan ng bawat isang Pilipino? Ngayon na leksyon natin ay babasahin muna ang ating narinig ngayon. Una, naiisa ang mga karapatan ng mamayang Pilipino. Pangalawa, natutukoy ang mga tungkulin at akibat ng bawat karapatang tinatamasa. Pangatlo, nakapagpapakita ng paraan kung paano isasabuhay ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamayang Pilipino. Alam niyo ba, mga bata, na may ilang tungkulin sa bawat karapatan ng isang Pilipino? Ngunit, ano muna ang ibig sabihin ng karapatan? Ang ibig sabihin ng karapatan ay isang bagay na nararapat ibigay sa bawat pamayanan o bawat individual. Gayon man, ako ay may karapatan, ikaw ay may karapatan, tayong lahat ay may karapatan. Ito ay natural at likas sa atin. Layunin nito na protektahan ang ating sarili at ang mga individual. Ngunit alam niyo ba na mayroong ding likas na tungkulin ang bawat isang karapatan? Pero ano muna ang ibig sabihin ng tungkulin? Ang tungkulin ay mga bagay na inaasawang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao. Kung may karapatan, ay mayroon din tayong tungkulin na dapat gampanan o gawin. Ngayon, isa-isahin natin ang tungkulin likas sa bawat karapatan ng bawat isang mamayang Pilipino ng karapatan.
Karapatang mabuhay at maging malaya. Karapatan natin mabuhay. Karapatan natin makita ang kagandahan ng mundo. Karapatan natin maging malaya at gawin ang lahat ng ating gusto. Pero kailangan ay mapabuti din ito sa atin. Ano naman ang tungkulin na akibat nito? Ang tungkulin na akibat nito ay tungkulin mo magtrabaho para sa iyong sarili at sa iyong pamilya para hindi umasa sa ibang tao at sa pamahalaan. Pangalawa, karapatang bumoto. Kapag kayo ay nasa tamang edad na, may karapatan kayong bumoto at piliin kung sino ang gusto nyong ihalal sa posisyon. Ano naman ang tungkulin kaakibat nito? Ang tungkulin kaakibat nito ay tungkulin mo iboto ang taong karapat-dapat sa tungkulin. Ika-apat, karapatan magkaroon ng ari-arian. Ibig sabihin nito, karapatan mo magkaroon ng mga bagay na gusto mo. Halimbawa, sasakyan, mga materyal na bagay o bahay. Ano naman ang tungkulin kaakibat nito? Ang tungkulin kaakibat nito ay tungkulin mo pa sa iyo ang mga ari-arian sa legal na paraan at pangalagaan ng mga ito. Panglima, karapatan pumili ng posisyon. Kapag ikaw ay nasa edad na at paglaki mo, ay may karapatan ka pumili ng gusto mong posisyon. Maaari kang maging isang guro, katulad ko, pulis, bumbero, engineer, o ano pa man. May karapatan kang mamili ng kung ano ang gusto mo. Ano naman ang tungkulin kaakibat nito? Ang tungkulin kaakibat nito ay tungkulin mong gampanan ng buong husay ang iyong napiling hanap buhay o posisyon. At panglima at ang ikahuling karapatan, karapatang mamili ng reliyon. Lahat tayo ay may iba't ibang paniniwala o pananampalataya. May karapatan tayong mamili ng anong reliyon ang gusto natin. Ano naman ang kaakibat na tungkulin nito? Ang kaakibat na tungkulin nito ay tungkulin mong maging mabuti sa kasunod ng iyong napiling reliyon at igalang ang pananampalataya ng iba. Okay? Naintindihan niyo ba ang ating aralin ngayon? Wala na ba kayong iba pang mga tanong? Okay, magaling. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 5 pangkat. Tayo na at magsimula na tayo sa pagpapangkat. Ana, ikaw ay bilang 1. Marvin, ikaw ay pangkat 2. Ann, ikaw ay pangkat 3. Juan, ikaw ay pangkat 4. Suzette, ikaw ay pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat ba ay meron ng mga pangkat? Okay, magaling. Ngayon, pumunta na kayo sa inyong mga pangkat. Ang pangkat 1, dito kayo. Dito kayo. Sumunod naman ang pangkat 2. Pumaroon kayo sa report ng pangkat 1. Ang pangkat 3 ay dito naman kayo. Sumunod naman ang pangkat 4. At para naman sa pangkat 5, ay sa gitna kayo pumesto. Lahat ba ay nasa kanila na ang mga pangkat? Okay. Ngayon ay magbibigay ako ng isa-isang problema kada pangkat. Ang kailangan nilang gawin ay basahin, suriin at unawain mabuti ang problema na may kaugnay sa karapatan. Para sa
kanilang paniniwala. Ano ang dapat gawin upang mapanatili ang respeto sa karapatan sa relihiyon? At panghuli, para sa pangkatlima, isang mag-aaral ang nangangarap. Maging artist ang ipinipilit ng kanyang magkulang na kumuha ng kursong hindi niya gusto. Ano ang maaaring gawin upang balansin ang pangarap at ng bata at pangarap ng magulang? Okay, nakuha ba ng lahat ng pangkat ang kanilang mga problema na dapat tutasin? Okay, mahusay. Ngayon, pagkatapos yung basahin, sulitin at maunawaan ng mabuti, ay may mga tanong kayong kailangan sagutin. Ang mga tanong na ito ay ang sumusunod. Una, ano ang pangunahing karapatan na kaloob sa inyong sitwasyon? Pangalawa, ano ang tungkulin na aktiba dito? Pangatlo, ano ang maaaring solusyon o aksyon sa sitwasyong ito? Nakuha ba? So ngayon, ako ay magbibigay ng papel. Dito nyo ilalagay lahat ng inyong mga sagot sa ating mga tanong. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Meron na ba lahat ng papel? Okay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutin ang ating gawain. Pagkatapos, ay mamili kayo ng isang representative na magbabasa ng inyong mga sagot kada pangkat. Nakuha ba? Okay, magaling. Okay, tapos na ang 10 minuto. Tapos na ba ang lahat ng pangkat sa pagsagot? Okay, dahil tapos na ang lahat, tayo ay magsimula na sa ating presentasyon. Ang una ay ang group 1. Tumayo na ang representative at magsalita na. Okay? Si group 1, magaling. Sumunod naman ay ang group 2. Okay, mahusay group 2. Sunod naman ay group 3. Magaling group 3. Sunod naman ay group 4. Okay, group 4, mahusay. At ang huling pangkat, group 5. Okay, mahusay. Nakikita kong naintindihan niyo talaga ang ating aralin ngayon base sa inyong mga sagot na napakahusay. Kaya ngayon, bigyan natin ang ating sarili na magaling na palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Okay. Ngayon, pakipasa na ang mga papel at masibalik na kayo sa inyong mga upuan. Okay, nandito na ba ang lahat? Okay. Para sa ating panlahat, ang karapatan ay napakahalaga para sa ating dignidad bilang isang tao. Gayunpaman, may tungkulin na dapat tupanan ang bawat karapatan na dapat nating isabuhay para mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa ng lipunan. Maisasabuhay ang iyong karapatan bilang isang mamamayan. Okay, Marvin. Magaling. Bigyan natin ng magaling na palakpak si Marvin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Para sa ating pagtataya, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno.
Unang tanong, ano ang tungkulin ikaaktiba ng karapatang bumoto? Magbigay ng isang halimbawa kung paano igagalang ang karapatang mamili ng reliyon. At panghuli, ano ang dapat mong gawin kung inagawan ka ng iyong ari-arian? Tapos na ba kayo sa pagsagot? Kung tapos na, ay pasa na ang inyong mga kwaderno. Dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Sana ay meron kayong natutunan. At ngayon, magsitayo na ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Lahat tayo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amahan namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, upang sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa amin. Bigyan mo kami ng kakanin at patawarin kami sa aming mga sala. Para na makapatawad kami sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata!